Isang propesor ng estratehiyang panseguridad mula sa Harvard University sa Estados Unidos ang direktang nagsabi, "Sa totoo lang, hindi ko maintindihan kung ano ang estratehikong halaga ng Pilipinas. Kung wala ang Amerika, hindi ba't babagsak lang ang Pilipinas?" Agad, isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa buong lecture hall. Wang Lei, isang estudyanteng sino mula sa ibang bansa ang ngumisi ng may pangmamaliit at nagdagdag, "Kalokohan po iyan, Propesor. Kung talagang ganoon kalakas ang Pilipinas, bakit kailangan nilang magtago hanggang ngayon?" Tinitigan siya ni Professor Edward ng matalim na tingin at mukhang puno ng kahulugan, saka sinabing, "Wang Lei, huwag kang tumawa. Ang bansa mo pa ang maaaring unang makaranas ng mga kahihinatnan nito." Si Professor John Edward, ang pinakamaimpluwensyang tao sa larangan ng estratehiyang panseguridad sa Harvard University, ang nangungunang unibersidad sa Amerika, ay magsisimula na ng kanyang lecture. Sa lecture hall ng kursong Estratehiyang Panseguridad sa Harvard University, kakaiba ang tensyon sa hangin. Dose-dosenang estudyante ang naghihintay sa lecture ni Professor John Edward. Pagpasok ng propesor, agad na tumahimik ang bulungan ng mga estudyante. Ngayong araw, tatalakayin natin ang estruktura ng seguridad sa rehiyon ng Timog Silangang Asya na nakatuon sa mga estratehikong posisyon sa rehiyong ito at ang relasyon sa mga kalapit na bansa. Nang maghahanda ng magsalita si Professor Edward Wang Lei, isang estudyanteng sino na nakaupo sa harap ang nagtaas ng kamay. "Professor, sa totoo lang po, hindi ko maintindihan kung ano ang estratehikong halaga ng Pilipinas. Kung wala ang Amerika, hindi ba't babagsak lang ang Pilipinas?" Natahimik ang buong lecture hall. Si Lani, isang Pilipino-Amerikanong estudyante, ay namula ang mukha. Ngunit hindi nagsalita si Professor Edward. Dahan-dahan siyang lumapit sa pisara. "Professor, may mali po ba sa sinabi ko?" Tanong muli ni Wang Lei. At saka, hindi ba't ang Pilipinas ay isang maliit na bansa lamang na laging umaasa sa tulong ng dayuhan? Nanatiling tahimik si Professor Edward. Isinulat niya ang tatlong malalaking salita sa pisara: "Maling pagtataya, nakatagong kapangyarihan." Mga ginoo at binibini, ang nakatakdang lecture para sa araw na ito ay ipagpapaliban ko muna. Sa halip, nais kong pag-usapan ang pinakamalaking pagkakamali na nagawa ng komunidad ng pandaigdigang seguridad sa loob ng maraming dekada. Ang kanyang boses ay mahinahon ngunit puno ng kapangyarihan, umalingaw sa buong silid. "Ginoong Wang Lei, ang sinabi mo ay nagkataong akmang-akma sa paksang tatalakayin ko ngayon." Binuksan ng propesor ang kanyang laptop at nag-project ng isang imahe. Maingat siyang tiningnan ng mga estudyante habang mabigat ang tensyon sa hangin. Ang lecture na ito ay magbabago ng nilalaman simula ngayon. Ang paksa ay, ang maling pag-unawa ng mundo sa Pilipinas, ang estratehikong sakuna na binaliwala ng mga makapangyarihang bansa. Isang Amerikanong estudyante na nagngangalang Mark ang agad na tumugon, "Profesor, ano po ang ibig ninyong sabihin?" Nanahimik sandali ang propesor bago dahan-dahang tumingin sa mga estudyante. "Kayong lahat ang kinabukasan ng industriya ng pandaigdigang seguridad, ngunit may isang bansa na ganap na babago sa mukha ng seguridad ng mundo na hanggang ngayon ay hindi pa kailanman nabigyan ng tamang pagkilala. Ang Pilipinas po ba ang tinutukoy ninyo, Professor?" Tanong ni Lani. "Eksakto. Ang mga impormasyong ibubunyag ko sa inyo ngayon ay mga nilalamang hindi gaanong kilala ng marami. Kung isang araw ay maging pinuno kayo ng mundo, tandaan ninyo na ngayon ang unang beses ninyong makakaharap ang tunay at nakatagong pagkatao ng isang bansa." Tahimik na tumango ang mga estudyante sa gitna ng tensyonadong kapaligiran. Sa mukha ni Wang Lei, bakas pa rin ang pagdududa. "Kung gayon, magsimula na tayo. Una sa lahat, kalimutan ninyo ang lahat ng inaakala ninyong alam tungkol sa Pilipinas, lalo na ang tungkol sa kanilang puwersang militar, industriya ng depensa, at pambansang estratehiyang panseguridad." Nag-project si Professor Edward ng isang dokumento sa screen na may malaking selyo. "Ngayon, malalaman ninyo kung gaano kamali ang pagtaya ng mundo sa tunay na lakas ng isang bansa at kung paano makakaapekto ang pagkakamaling iyon sa kaayusang pandaigdig sa hinaharap." Tinitigan ni Professor Edward ang screen sandali bago muling humarap sa mga estudyante. Ang kanyang mukha ay mas seryoso kaysa karaniwan. "Mga ginoo at binibini,
Ang impormasyong ibubunyag ko ay lubhang sensitibo at maaaring maglagay sa panganib sa aking karera at maging sa aking buhay. Isang maliit na kaguluhan ang umusbong sa mga estudyante. Nag-click si Professor Edward sa kanyang laptop. Maya-maya, isang boses na may halong sino at Ingles ang umalingaw sa lecture hall. Ako si Zhang Weiming, mula sa Ministry ng Pambansang Seguridad ng Tsina. Kung malalantad ang file na ito, mapapahamak ako. Sa boses, mararamdaman ang bahagyang panginginig. Kahit na pagod at mabigat ang tono, mayroon pa ring matatag na determinasyon. Ang Pilipinas ay hindi ang Pilipinas na kilala natin. Lahat ng pagtatasa sa kanilang kakayahang militar ay ganap na mali. Kung kinakailangan, kayang gumawa ng Pilipinas ng sandatang nuklear sa loob ng 6 na buwan. Lubusan tayong nagkamali ng pagtingin. Ngumisi si Wang Lei. Kalokohan ito. Kung talagang ganoon kalakas ang Pilipinas, bakit kailangan nilang magtago hanggang ngayon? Diretsong tinitigan siya ni Professor Edward ng matalim. Huwag kang tumawa. Ang bansa mo pa ang maaaring unang makaranas. Nagpatuloy ang recording. Ang industriya ng depensa ng Pilipinas ay ganap na iba sa nakikita natin sa labas. Ipinapakita lamang nila sa atin kung ano ang gusto nilang makita natin. Ang kanilang tunay na kakayahan ay mas abante ng hindi bababa sa 10 hanggang 15 taon. Si Lani, ang babaeng estudyanteng may lahing Pilipino, ay nanlaki ang mga mata. Profesor, totoo po ba ito? Kung ito ay pagtatasa ng ahensya ng intelihensiya ng Tsina, malaki ang posibilidad na totoo ito. Nakuha ko ang recording na ito 8 buwan na ang nakalipas sa pamamagitan ng aking personal na network. Sumandal si Mark. Kung gayon, bakit kailangang itago ng Pilipinas ang mga kakayahang ito kung maaari nila itong gamitin bilang kasangkapan sa pananakot? Magandang tanong. Kaya pakinggan natin ang paliwanag ni Zhang Weiming. Muling pinatugtog ang audio file. Ang Pilipinas ay iba sa mga makapangyarihang bansa sa rehiyon. Sila ay isang bansa na may libu-libong taong kasaysayan ng pakikipaglaban para sa kalayaan. Ang kasaysayang iyon ang humubog sa kanilang estratehiya. Hindi sila nagpapasikat, sa halip ay nagtatago sila hanggang sa talagang kailanganin. Iyon ang kanilang paraan. Itinigil ni Professor Edward ang file. Sa pagkakataong ito, lumitaw sa screen ang mga satellite image at mga chart ng mga pabrika ng industriya ng depensa ng Pilipinas. Mga ginuot binibini, ito ang sukat ng industriya ng depensa ng Pilipinas na alam natin. At lumipat ang propesor sa isa pang screen. At ito naman ang tinatayang tunay na sukat na ibinigay ni Zhang Weiming. Ang pagkakaiba sa dalawang numero ay langit at lupa. Tila nabigla ang mga estudyante. Profesor, posible po ba ang ganoon kalaking pagkakaiba? Paano nila naitago ang isang industriyang ganoon kalaki? Tanong ni Lani. Ganap na posible, sa pamamagitan ng matalinong pag-uugnay ng mga pribadong kumpanya sa industriya ng depensa. Maraming nangungunang pribadong kumpanya sa Pilipinas, habang gumagawa ng mga produktong pangkonsumo, ay kasabay na ring lumalahok sa pagbuo ng mga pinakabagong sistema ng armas. Si Wang Lei ay nanatiling may pagdududa. Kailangan ng mas kapani-paniwalang ebidensya kaysa sa testimonya ng isang espiyang Tsino. Ngumiti si Professor Edward. Siyempre, ngayon, ipapakita ko sa inyo ang mga ebidensyang iyon, isa-isa. Ngunit pakinggan muna natin ang babala ni Zhang Weiming. Muling nagsimula ang recording. Binago ng Pilipinas ang lahat ng ating kalkulasyon sa seguridad. Tahimik silang naging isang makapangyarihang bansa, ngunit ang pinaka-nakakatakot ay walang sinuman ang nakapansin nito. Itinigil ni Professor Edward ang boses ni Zhang Weiming at pinalitan ang screen ng projector. Sa malaking screen, lumitaw ang iba't ibang uri ng armas at mga talahanayan ng paghahambing ng lakas militar. Mga ginuot binibini. Ang datos na ipapakita ko ay magpapakita ng pagkakaiba sa pagitan ng mga panlabas na parametro at ang tunay na pagganap. Ito ay isang malinaw na halimbawa na ang mga numero ay hindi lahat. Unang niklik ng propesor ang datos ng sasakyang panghimpapawid. Sa screen lumitaw ang larawan ng fighter jet na HQ-25 Bakunawa. Ang HQ-25 Bakunawa ng Pilipinas ay inuri bilang isang light fighter jet.
Ngunit ano ang tunay na pagganap nito sa labanan? Binuksan niya ang isa pang file, isang ulat sa pagsusuri ng Chinese Air Force na may selyong lihim. Ito ang ulat kung saan sinuri ng Chinese Air Force ang pagganap ng HQ-25. Ang kanilang conclusion ay nakakagulat. Ang HQ-25 Bakunawa ay nagpakita ng kakayahang lumaban na katumbas ng F-16 ng Amerika at sa ilang partikular na kapaligiran ng labanan, mas mahusay pa ang pagganap nito. Nagtaas ng kamay si Wang Lei. Profesor, paano man tingnan, ito ay isang labis na pagtatasa. Paanong magagawa iyon ng isang maliit na fighter jet? Hindi ito labis na pagtatasa, mariing sinabi ng propesor. Sa aspeto ng system integration at electronic warfare capabilities, ang HQ-25 Bakunawa ay higit pa sa lahat ng inaasahan. Ang presyo nito ay 60% lamang kumpara sa F-16 ngunit ang pagganap ay umaabot sa 85%. Ito ang pinakamataas na antas ng cost optimization. Sumunod ay isang video ng sistema ng missile defense na Kalasag Maharlika. Sa video, na tila kinunan sa isang tunay na sitwasyon, matagumpay na naharang ng Kalasag Maharlika ang maraming missile mula sa iba't ibang direksyon ng tumpak sa loob ng 3 minuto. Tingnan ninyo ito. Ang tagumpay sa pagharang ng sistemang Kalasag Maharlika ay higit sa 95% na ginagawang walang silbi ang mga missile ng kalaban. Ang ganitong antas ng katumpakan ay itinuturing na pinakamataas sa buong mundo. Nagpatuloy ang propesor sa paglalahad ng datos tungkol sa kakayahang i-upgrade ang mga tangke ng T-54,505, ang pagganap sa electronic warfare ng mga missile corvette, at ang rate ng tagumpay ng mga lokal na sistema ng air defense. Lahat ng datos ay may dalawang hanay, inaasahan at aktwal, kung saan ang aktwal na pagganap ay palaging mas mataas kaysa sa inaasahan. Nagtanong si Lani. Profesor, ano po ang dahilan ng pagkakaibang ito? Magandang tanong. Sagot ng propesor. Ang Pilipinas ay may patakaran na sadyang babaan ang pagganap ng kanilang mga sistema ng armas kapag inilalabas sa publiko. Sa loob at labas ng bansa, magbibigay sila ng impormasyon na 20,030% na mas mababa sa tunay na pagganap. At kahit ang impormasyong iyon ay inilalabas lamang sa pinakamababang kinakailangang antas. Sumingit si Mark. Kung gayon, nangangahulugan po ba iyon na walang nakakaalam ng kanilang tunay na pagganap? Eksakto. Pakinggan natin muli ang ulat ng espiyang Sino na si Zhang Weiming. Muling umalingaw-ngaw ang recording. Ito ay hindi mga numero ng isang pangkaraniwang bansa. Sa katunayan, ito ay lakas pandigma sa pinakamataas na antas. Ang Pilipinas ay isang lupain na may itinatago. Sinasadya nilang maliitin ng iba ang kanilang kakayahan at lahat tayo ay nahulog sa bitag na iyon. Muling pinalitan ni Professor Edward ang screen. Sa pagkakataong ito, datos ng pagsusuri sa badyet ng depensa ng Pilipinas. Tingnan ninyo ito. Opisyal, ang budget ng depensa ng Pilipinas ay humigit kumulang 2% ng GDP. Ngunit hindi kasama sa bilang na ito ang mga pondong maaaring gamitin para sa layuning militar sa pananaliksik at pagpapaunlad ng mga pribadong kumpanya, ang gastos sa pagpapanatili ng sistema ng reserbang puwersa at ang halaga ng militarisasyon ng pambansang infrastruktura. Ang tunay na kakayahang militarisasyon ay katumbas ng humigit kumulang 3.5 hanggang 4% ng GDP. Si Wang Lei ay may pagdududa pa rin sa kanyang mga mata. Kahit na, hindi pa rin ito maihahambing sa China o Estados Unidos. Tumango si Professor Edward. Tiyak na may pagkakaiba sa pangkalahatang sukat, ngunit iba ang usapan sa estratehikong bisa. Pinalaki ng Pilipinas ang bisa ng kanilang asymmetrical combat power, ibig sabihin, ang kakayahang tumpak na atakihin ang mga kahinaan ng kalaban. Ito ay tungkol sa pagtuon ng lahat ng yaman sa mga tumpak na pag-atake, electronic warfare, at network-centric warfare. Nagpakita ang propesor ng isang bagong chart sa screen. Ang pamagat ay index ng bisa ng puwersang militar ng mahahalagang bansa. Ang Pilipinas ay nakakagulat na nasa ika-4 na pwesto. Ito ay isang index na nagpapakita ng kakayahang lumikha ng lakas pandigma kumpara sa mga yaman na inilaan. Ang Pilipinas ay ika-4 sa mundo, kasunod lamang ng Israel,
Singapore, at Switzerland. Bagamat maliit ang pangkalahatang sukat, ang bisa nito ay nasa pinakamataas na antas. Pinagmasdan ni Professor Edward ang reaksyon ng mga estudyante. Karamihan ay nagpakita ng pagkamangha. Maging si Wang Lei ay tila nag-iisip ng malalim. Mga ginuot binibini, kapag nag-aaral ng pandaigdigang seguridad, ang pinakapanganib ay ang pagtingin lamang sa mga numero. Dapat sanayin ang mga mata na makita ang katotohanan sa likod ng mga numerong iyon. Ang Pilipinas ay isang perpektong halimbawa nito. Binuksan ni Professor Edward ang isang bagong file mula sa kanyang laptop. Sa pagkakataong ito, mas makapal ang selyong top secret. Ang kanyang mukha ay lalong naging seryoso. Ang nilalamang ibubunyag ko ay may kinalaman sa modernong kakayahang pandigma ng Pilipinas, lalo na ang impormasyon tungkol sa sistema ng pamamahala sa larangan ng digmaan na gumagamit ng AI, cyber warfare, at ang aktwal na kakayahang pandigma ng mga special units. Nagpakita ang propesor ng isang komplikadong diagram ng istruktura ng network sa screen. Sa gitna, may codename na Network ng Balangay. Ito ay isang real-time command system na binuo ng Pilipinas gamit ang AI na may ibang kakayahan kumpara sa mga umiiral na C4I systems. Ang sistemang ito ay nagkokonekta sa lahat ng elemento sa larangan ng digmaan sa real-time, sinusuri ang libu-libong variable ng sabay-sabay, at nagmumungkahi ng pinakamainam na plano ng operasyon. Ang sumunod na screen ay nagpakita ng isang simulation video na nagpapakita kung paano hinuhulaan ng network ng balangay ang galaw ng kalaban at nagmumungkahi ng mga hakbang sa isang kunwaring digmaan. Natutunan ng sistemang ito ang datos mula sa mga nakaraang labanan at mga taktikal na modelo ng mga kalabang bansa. Dahil dito, mahuhulaan nito ang susunod na kilos ng kaaway na may katumpakang humigit kumulang 82% na mas mataas ng 12% kumpara sa mga katulad na sistema ng Estados Unidos. Namanghang nagtanong si Mark, paano nakamit ang ganoon kataas na katumpakan? Dahil sa espesyal na sitwasyon ng Pilipinas, naharap sila sa mga estratehikong banta sa loob ng maraming dekada at nakakolekta ng napakalaking datos. Kasabay nito, mabilis nilang inilapat ang teknolohiya ng pribadong sektor sa larangan ng militar. Ang mga resulta ng pananaliksik sa AI ng mga nangungunang kumpanya ng teknolohiya sa Pilipinas ay mabilis na inilipat para sa layuning militar. Pagkatapos, nagpakita ang propesor ng isang video ng isang kawan ng mga drone. Daan-daang maliliit na drone ang gumagalaw na parang isang buhay na nilalang at umaatake sa target. Ito ang sistema ng drone swarm na kawan ng pukyutan ng Pilipinas. Bagamat mura ang bawat drone, kapag nakakonekta sa network, kaya nilang lampasan ang anumang sistema ng air defense. Automatikong kukunin ng bawat drone ang misyon kapag nasira ang isa pa. Nagdududang nagtanong si Wang Lei. May ganyang teknolohiya rin ang China, hindi ba? May mga katulad na teknolohiya, ngunit ang sistema ng Pilipinas ay ganap na automatiko. Kahit na maputol ang komunikasyon, kaya pa rin nilang tapusin ang misyon. At ang artificial intelligence ng bawat drone ay natututo at umaangkop sa sitwasyon ng labanan. Ito ang pangunahing pagkakaiba sa sistema ng Tsina o Russia. Nagpakita ang propesor ng isang video ng labanan sa gabi. Ang mga special units ay gumagalaw na parang mga multo kahit sa makapal na kadiliman at sinasakop ang target. Ito ay isang aktwal na video ng pagsasanay ng Special Forces ng Pilipinas. Sila ay mas mabilis at mas tumpak kaysa sa Navy SEALs ng Amerika. Ang kanilang mga galaw ay tila kasama ng dilim. Sa video, gumagamit ang mga special units ng mga modernong kagamitan, lihim na pumapasok sa isang gusali, at tumpak na tinutukoy at kinokontrol ang target. Lahat ng kilos ay perpektong nagtutugma. Itinigil ng propesor ang video at tiningnan ang mga estudyante. Ngayon, itatanong ko sa inyo, mukha ba itong isang sistemang para lamang sa depensa? Natahimik ang buong klase, dahan-dahang umiling si Mark. Malinaw na ito ay isang sistemang may kakayahang umatake, Propesor. Eksakto, sagot ng propesor. Nalagpasan na ng Pilipinas ang simpleng depensa tungo sa isang aktibong estratehiya ng pananakot. Kung aatakihin, may kakayahan silang gumanti ng maraming beses
Muling umalingaw-ngaw ang recording ni Zhang Weiming. Ang kanilang mga special units at modernong kagamitan ay higit pa sa lahat ng aming inaasahan. Dati naming pinagdudahan kung kaya ng mga Pilipino na magsagawa ng mga komplikadong operasyon sa ganitong antas. Iyon ang aming pinakamalaking pagkakamali. Huminga ng malalim si Professor Edward at nagpatuloy. Ang Pilipinas ay bumuo ng sarili nilang natatanging asymmetrical warfare force sa loob ng maraming dekada upang harapin ang mga banta mula sa mas malalaking kalapit na bansa. Inilaan nila ang lahat ng kanilang estratehikong pag-iisip sa pagpaparalisa sa isang mas malakas na kaaway. Ang resulta ay mayroon silang pinakamataas na antas ng special warfare at cyber warfare sa buong mundo. Bagamat may pagdududa pa rin si Wang Lei, mas maingat na siyang nakikinig. Profesor, kung may ganyang kakayahan ng Pilipinas, bakit hindi nila ito kailanman ipinahayag o ipinagyabang? Ngumiti si Professor Edward. Narinig mo na ba ang konsepto ng strategic ambiguity? Pinapanatili ng Pilipinas ang kanilang estratehikong kaluwagan sa pamamagitan ng hindi paglalantad ng kanilang tunay na kakayahan. Ang pagpapanatiling walang alam sa iyong kaaway tungkol sa iyong tunay na kakayahan ang pinakamalaking estratehikong bentahe. Uminom ng tubig ang professor bago lumipat sa susunod na screen. Sa pagkakataong ito, isang slide na may pamagat na Non-Nuclear Nuclear Deterrence. Ngayon, darating tayo sa pinakamahalagang bahagi. Paano mapipigilan ng Pilipinas ang mga bansang may sandatang nuklear nang hindi nagmamay-ari nito? Nagpakita ang propesor ng isang chart ng kakayahan ng missile ng Pilipinas sa screen. Ipinakita ng chart ang pag-unlad ng mga missile na tennis na kidlat at tennis na agila, kasama ang kanilang abot at katumpakan. Malaki ang inilaan ng Pilipinas sa pagbuo ng mga missile, lalo na ang katumpakan. Ang tennis na kidlat ay may circular error probable, CEP, na 1 metro lamang. Ibig sabihin, kahit na may karaniwang warhead, kaya nitong tumpak na tamaan ang mga command center o mahahalagang pasilidad ng kaaway. Ang susunod na slide ay may larawan ng isang submarine-launched ballistic missile, SLBM. Ito ang SLBM na binuo ng Pilipinas. Maaaring ilunsad mula sa mga binagong Kilo-class submarines. Tinatayang ang abot ay nasa 1,500 kilometro. Bagamat hindi nilagyan ng nuclear warhead, sa kakayahan nitong tumpak na umatake, kaya nitong paralisahin ang mga nuclear power plant o command center ng kaaway. Nagtaas ng kamay si Lani. Profesor, kahit na, hindi pa rin ito maikukumpara sa mapanirang lakas ng sandatang nuclear, hindi po ba? Tiyak na ang mapanirang lakas ng isang atake ay hindi katumbas ng sandatang nuclear. Ngunit iba ang estratehiya ng Pilipinas. Binuo nila ang konsepto ng multi-layered precision strike gamit ang daan-daang conventional missiles upang i-neutralize ang kakayahang gumamit ng nuclear ng kaaway. Ang susunod na screen ay nagpakita ng datos tungkol sa mga hypersonic missile na ipinapakita ang landas ng isang missile na lumilipad sa bilis na higit sa Mach 5. Bagamat nagsimula ang Pilipinas sa pagbuo ng hypersonic missiles nang mas huli kaysa sa Russia o Tsina, nakahabol sila sa nakakagulat na bilis. Sa kasalukuyan, ang tennis na agila na binuo ay maaring lumipad sa bilis na Mach 7 na hindi kayang harangin ng anumang sistema ng missile defense. Sumingit si Mark. Ngunit profesor, sa huli, kung walang sandatang nuclear, may limitasyon pa rin ang pananakot, hindi ba? Paano kung isang bansang may sandatang nuclear ang nagbanta ng nuclear? Hinihintay ko ang tanong na iyan. Nakangiting sagot ng propesor. Ang estratehiya ng Pilipinas ay non-nuclear, nuclear deterrence. Kung gagamit ng sandatang nuclear ang kaaway, may kakayahan ang Pilipinas na gumamit ng mga pinakabagong conventional weapons para ganap na sirain ang mga command center at sentro ng kapangyarihan ng kaaway. Ito ay isang ibang anyo ng pananakot kumpara sa nuclear deterrence, ngunit may katulad na bisa. Lumipat ang propesor sa susunod na slide, isang diagram ng konsepto ng strategic paralysis warfare. May kakayahan ang Pilipinas na sabay-sabay na paralisahin ang command and control system, power grid, at communication network ng isang kalabang bansa. Ang kakayahang ito ay nagmumula sa kombinasyon ng cyber attack, electronic warfare, at precision strikes upang paralisahin ang nuclear command system ng kaaway. Tumutol si Wang Lei. Ngunit kahit na, kung walang sandatang nuklear,
hindi nila mapipigilan ang isang makapangyarihang bansa. Sa huli, kailangan pa ring umasa ng Pilipinas sa nuclear umbrella ng Estados Unidos. Umiling si Professor Edward. Kabaligtaran, mas mapanganib pa iyon. Alam ba ninyo ang kahulugan ng pagiging isang nuclear threshold state? May kakayahan ang Pilipinas na gumawa ng sandatang nuclear sa loob ng 6 na buwan. Mayroon silang kumpletong teknolohiya sa enrichment, reprocessing, at non-plutonium technology. Hindi lang nila ito ginagawa. Muling umalingaw-ngaw ang recording ni Zhang Weiming. Maaaring gumawa ng sandatang nuclear ang Pilipinas anumang oras, ngunit pinili nila ang isang mas matalinong landas. Pinili nila ang isang estratehiya na maaaring supilin ang kalaban ng hindi umaatake. Ito ang aming pinakamalaking pagkakamali. Minaliit namin ang isang lupain na walang sandatang nuklear. Pinatay ni Professor Edward ang screen at binuksan ang ilaw sa silid-aralan. Sa mukha ng mga estudyante, puno ng pagkamangha at paghanga. Mga ginuot binibini. Ang paraan ng Pilipinas ay pumipilit na muling isulat ang teorya ng pambansang seguridad. Pinatunayan nila na kahit walang sukdulang sandata tulad ng sandatang nuklear, posible pa ring lumikha ng isang estratehikong balanse sa mga makapangyarihang bansa. Kung gayon, bakit hindi ipinagmamalaki ng Pilipinas ang kakayahang ito, Profesor? Tanong ni Lani. Isipin ninyo muli ang konsepto ng strategic ambiguity. Kung ilalabas mo lahat ng iyong baraha, mababawasan ang iyong kapangyarihan sa negosasyon. Pinapanatili ng Pilipinas ang mas malaking estratehikong kaluwagan sa pamamagitan ng pagtatago ng kanilang tunay na kakayahan. Tumango si Mark, tulad ng hindi pagpapakita ng iyong alas sa isang laro ng poker. Eksakto. Ngayon, pakinggan natin ang pinakamahalagang pagtatasa ni Jiang Weiming. Pinatugtog ang recording. Ang Pilipinas ay lumikha ng isang bagong modelo ng non-nuclear deterrence sa unang pagkakataon sa mundo. Pinatunayan nila na kahit walang sandatang nuklear, posible pa ring pigilan ang isang bansang may sandatang nuklear. Ito ay isang bagong paradigma na maaaring ganap na baguhin ang kaayusan ng seguridad ng mundo sa hinaharap. Binuksan muli ni Professor Edward ang kanyang laptop at nagsimula ng isang video conference. Sa screen, lumitaw ang isang babaeng may kulay kayumangging buhok, matatalim na mata, at bahagyang tensyonadong mukha. Mga ginuot binibini. Ito si Sarah Wilson, isang kilalang British journalist na dalubhasa sa mga internasyonal na labanan. Sa nakalipas na 5 taon, gumawa siya ng mga ulat tungkol sa kulturang militar ng Pilipinas. Sarah, maaari mo bang ibahagi ang iyong karanasan sa mga estudyante? Tumango si Sarah at nagsimulang magsalita na may bahagyang British accent. Kumusta, mga estudyante ng Harvard? Nang una akong pumunta sa Pilipinas, akala ko ay pupunta lang ako para mag-ulat tungkol sa isa pang kaalyadong bansa ng Amerika. Ngunit ang nakita ko ay isang ganap na ibang mundo. Uminom siya ng tubig at nagpatuloy. Ang pinakakakagulat ay ang kamalayan sa depensa na malalim na nakatanim sa lipunang Pilipino. Nakilala ko ang maraming estudyante sa kolehiyo. Lahat sila ay dumaan sa kursong edukasyong pandepensa. Ang kanilang kamalayan sa seguridad at kakayahang tumugon sa krisis ay kahanga-hanga. Ganap na naiiba sa mga estudyante sa Amerika o Europa. Lumipat ang screen ni Sarah sa mga larawan ng mga kabataang Pilipino na nagsasanay sa mga civilian training area, mga eksena ng mga drill sa mga bomb shelter. Ang mga kabataang Pilipino habang nag-aaral sa kolehiyo ay lumalahok pa rin sa taunang pagsasanay sa civil defense. Ang pagsasanay para maging handa sa digmaan ay naging isang normal na bagay. Ngunit ang mahalaga ay ang kanilang saloobin. Ang kaseryosohan at sistematikong pagtugon ng mga estudyanteng nakita ko sa training ground ay kahanga-hanga. Ang susunod na larawan ay mga mamamayan na lumalahok sa isang national defense drill. Ang mga taga-Maynila ay hindi takot sa digmaan. Inihahanda nila ito bilang isang normal na bagay. Regular na ginaganap ang mga combat readiness drill. Karamihan sa mga istasyon ng tren ay idinisenyo bilang mga shelter. Bilang isang Briton, alam ko ang banta mula sa mga teroristang grupo, ngunit ang paghahanda ng mga Pilipino ay nasa ibang antas. Huminto sandali si Sarah at huminga ng malalim. Ang pinakanakakagulat ay ang dalawang mukha ng lipunang Pilipino. Sa labas,
Ito ay isang high-tech at dinamikong demokratikong bansa, ngunit sa ilalim nito ay isang bakal na kamalayan sa depensa. Sa Maynila, laging malapit ang mga estratehikong banta, ngunit ang mga tao ay namumuhay pa rin ng payapa. Ano ang ibig sabihin ng pag-angkop sa ganitong sitwasyon? May isip ba ninyo? Nagtanong si Wang Lei. Kung gayon, ano ang ibig sabihin na ang mga kalapit na bansa ay natututo mula sa Maynila? Magandang tanong, sagot ni Sarah. Habang dumarami ang mga krisis sa rehiyon, sinimulan ng gamitin ng mga kalapit na bansa ang bahagi ng modelo ng Pilipinas. Pagsasanay sa civil defense, edukasyon sa pagtugon sa krisis sa mga paaralan, pambansang sistema ng pagtugon sa emerhensiya. Ngunit hindi pa ito umabot sa komprehensibong antas ng Pilipinas. Ang bilang ng mga mamamayang handang tumugon sa isang krisis ay mas marami pa kaysa sa mga convenience store. Makatwiran ba iyon? Sa Pilipinas, ganoon nga, nagtaas ng kamay si Mark. Espesyal po ba ang lakas ng loob ng mga Pilipino? Tumango si Sarah. Natutunan nilang lumago kahit sa gitna ng patuloy na krisis. Ang mga estudyante sa kolehiyo sa Pilipinas ay naghahanda para maghanap ng trabaho, naghahanda para sa krisis, umiibig, at natututo ng mga survival skills. Ito ay hindi lamang pagsasanay sa depensa. Ito ay isang kultural na phenomenon. Nagpakita si Sarah ng susunod na larawan, mga pasilidad sa ilalim ng lupa at sistema ng mga tunnel sa Pilipinas. Ito ay mga larawang pinayagan akong kunan ng espesyal. Sa buong Pilipinas, may mga pasilidad na tulad nito na idinisenyo upang ang gobyerno at militar ay patuloy na gumana sa panahon ng digmaan. Naghahanda sila para sa pinakamasamang senaryo, ngunit pinapanatili ang isang payapang pang-araw-araw na buhay. Ito ang tunay na mukha ng Pilipinas na nakita ko. Tinanong ni Professor Edward si Sarah. Ano ang pinaka nagpagulat sa iyo sa Pilipinas? Nag-isip sandali si Sarah at sumagot. Iyon ay ang kanilang kalooban. Ang mga Pilipino ay may kalooban na hindi na sila muling tatanggap ng diktadurya at pananakop mula sa labas. Isang matandang lalaki ang nagsabi sa akin, maraming beses na naming hinarap ang mga banta sa aming soberanya. Hindi na iyon mauulit. Ang simpleng pangungusap na iyon ay naglalaman ng kanilang buong pambansang estratehiya. Ipinakita niya ang huling larawan, mga kabataang Pilipino, na nakangiti at nakaupo sa isang milk tea shop. Lahat ng mga estudyanteng ito ay dumaan sa pagsasanay sa depensa at may kakayahang tumugon sa krisis. Ngunit namumuhay pa rin sila ng normal. Ito ang tunay na lakas ng Pilipinas. Ang kakayahang sumulong tungo sa hinaharap. Kahit na nabubuhay sa ilalim ng anino ng mga banta, nagpasalamat si Professor Edward kay Sarah at tinapos ang video conference. Natahimik ang lecture hall. Mga ginuot binibini. Dahan-dahang nagpatuloy ang propesor. Ang inilarawan ni Sarah ang tunay na lakas sa likod ng puwersang militar ng Pilipinas. Hindi teknolohiya o armas, kundi kultura at diwa. Isang lipunan kung saan ang paghahanda para sa krisis ay naging bahagi na ng pang-araw-araw na buhay. Iyon ang pinaka-nakakatakot na estratehikong yaman ng Pilipinas. Sa mukha ni Wang Lei, bakas na ang malalim na pag-iisip, hindi na pagdududa. Tumango si Lani ng may pagmamalaki. Huminto si Mark sa pagsusulat at nag-isip ng malalim. Pagkatapos ng video call kay Sarah, naramdaman ni Professor Edward ang katahimikan sa lecture hall. Dahan-dahan siyang naglakad sa lectern at bumalik sa kanyang laptop. Mga ginuot binibini. Hanggang ngayon, tiningnan natin ang puwersang militar at kahandaan ng lipunan ng Pilipinas. Ngunit ngayon, darating tayo sa pinakamahalagang bahagi. Bakit hindi kailanman nabigyan ng tamang pagtatasa ang mga impormasyong ito hanggang ngayon? Binuksan ng propesor ang isang file sa screen na may pamagat na Internal Assessment Document of the Chinese Ministry of National Security. May selyo itong top secret ngunit may mga bahaging pinadilim. Ito ay isa pang dokumentong ipinuslit ni Zhang Weiming. Isang internal na ulat kung saan sinuri ng Chinese intelligence ang kanilang sariling maling pagtatasa sa Pilipinas. Ang unang pahina ng dokumento ay may nakabold na linya. Kailangang muling suriin ang Pilipinas bilang isang estratehikong banta. Hindi isang protektadong bansa, mga ginuot binibini, simple lang ang punto ng dokumentong ito. Maraming makapangyarihang bansa, kabilang ang China,
ang tiningnan lamang ang Pilipinas bilang isang mababang antas na kaalyado ng Estados Unidos. Binaliwala nila ang katotohanang ang Pilipinas ay isang independiyenteng estratehikong manlalaro. Nagtaas ng kamay si Lani. Professor, kailan po nagsimula ang maling pag-unawang ito? Nagsimula ito pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig at sa panahon ng Cold War nang ituring ang Pilipinas bilang isang mababang antas na kaalyado na umaasa sa ibang makapangyarihang bansa. Ang imaheng ito ay malalim na nakatanim sa internasyonal na komunidad. Kahit na mabilis na umunlad ang Pilipinas, hindi madaling nagbago ang imaheng iyon. Lumipat ang propesor sa susunod na slide na may diagram na may pamagat na iceberg theory. Ginawa ng isang Chinese analyst ang diagram na ito. Ang kanilang conclusion ay nakakagulat. Ang nakikita lamang natin ay ang dulo ng malaking bato ng yelo. Ipinapakita ng diagram ang isang malaking tipak ng yelo na maliit na bahagi lamang ang nakalabas sa tubig. Ang bahagi sa itaas ng tubig ay may nakasulat na ipinahayag na kakayahan ng Pilipinas. Ang mas malaking bahagi sa ilalim ng tubig ay may nakasulat na tunay na kakayahan ayon sa pagtataya ng Chinese intelligence. Ayon sa kanilang pagtataya, ang tunay na kakayahang militar ng Pilipinas ay humigit kumulang 2-5 beses na mas malaki kaysa sa ipinapahayag, lalo na sa larangan ng cyber warfare, electronic warfare, at teknolohiyang militar na nakabatay sa semiconductor. Nagtanong si Mark, Professor, kailan po sinimulang gamitin ng Pilipinas ang estratehiyang ito? Nagsimula ito pagkatapos ng malalaking digmaan noong ika-20 siglo. Natutunan nila ang isang mahalagang aral na hindi maaaring umasa lamang sa tulong mula sa labas. Pagkatapos noon, nagsimulang tahimik na itayo ng Pilipinas ang kanilang nagsasariling sistema ng depensa. Pinatugtog ng propesor ang huling recording ni Zhang Weiming. Ang aming pinakamalaking pagkakamali ay ang pagtingin sa Pilipinas bilang isang kaalyado lamang ng Estados Unidos. Sila ay mas independiyente at mas malakas kaysa sa inaakala namin. Ngayon, ang Pilipinas ay naging isang lupain na kayang ipagtanggol ang sarili kahit na umalis ang Amerika sa Asya. Ito marahil ang kanilang plano. Pinatay ng propesor ang audio file at tiningnan ang mga estudyante. Mga ginuot binibini, hanggang ngayon, tiningnan natin ang Pilipinas bilang isang kaalyadong bansa lamang. Ito ay isang maling estratehikong kalkulasyon. Ang Pilipinas ay hindi na isang bansang kailangang protektahan. Sila ay naging isang independiyenteng estratehikong akses. Dahan-dahang lumapit ang propesor sa pisara. Sa tabi ng mga salitang maling pagtataya, nakatagong kapangyarihan na isinulat niya kanina, idinagdag niya ang estratehikong halimaw, mula sa estratehikong hindi pagkakaunawaan, tungo sa isang estratehikong halimaw. Ngayon, ang Pilipinas ay kabilang na sa isang bagong kategorya. Isang lupain na maaaring makipagsabayan sa mga makapangyarihang bansa kahit walang sandatang nukleyar. Isang lupain na mas malakas kaysa sa ipinapakita nito sa labas. Hindi na nang uuyam si Wang Lei. Seryoso ang kanyang mukha. Tila may pinag-iisipan. Ito ang nagbabago sa paradigma ng pandaigdigang seguridad, patuloy ng propesor. Sa hinaharap, maaring kailanganin nating suriin muli ang lahat ng mga nasa gitnang antas na bansa. Huwag lamang husgahan sa panlabas na anyo, kundi unawain ang estratehikong intensyon at tunay na kakayahan sa likod nito. Tumango si Lani. Ngayon, naiintindihan ko na kung bakit napakamali ng kasabihang, kung wala ang Amerika, babagsak ang Pilipinas. Ngumiti si Professor Edward. Eksakto. Sa kabaligtaran, ang Pilipinas ay naging isa sa iilang kaalyadong bansa na kayang ipagtanggol ang sarili kahit na umalis ang Amerika sa Asya. Mayroon silang estratehiya at kakayahang mabuhay nang hindi umaasa sa tulong mula sa labas. Nagpakita ang propesor ng isang slide, isang pinakabagong ulat sa pagsusuri ng pandaigdigang seguridad. Ito ay isang ulat na isinulat noong nakaraang buwan. Dito, ang Pilipinas ay hindi na inuri bilang isang regional actor, kundi isang strategic balancer. Ito ay isang pagkilala na ang Pilipinas ngayon ay may kakayahang lumikha ng independiyenteng impluensya sa estruktura ng seguridad ng rehiyon. Bumuntong hininga si Professor Edward. Mga ginuot binibini, nasasaksihan natin ang isang sandali kung saan nagbabago ang paradigma ng pandaigdigang seguridad.
Ang lakas ng Pilipinas ay magiging isang modelo para sa maraming nasa gitnang antas na bansa sa hinaharap. Ang simula ng isang bagong paradigma na maaring harapin ang mga makapangyarihang bansa ng walang sandatang nukleyar. Isinara ni Professor Edward ang kanyang laptop at muling tiningnan ang mga estudyante. Ngayon, sa huling konklusyon, tiningnan natin ang puwersang militar, estratehiya, kahandaan ng lipunan, at ang maling pag-unawa ng internasyonal na komunidad. Ngunit mayroon pa ring pinakamahalagang tanong, bakit kailangang itago ng Pilipinas ang lahat ng ito? Isang tensyon ang bumalot sa klase. Lahat ng estudyante ay nakatuon sa sasabihin ng propesor. Karaniwan, ipinagmamalaki ng mga bansa ang kanilang lakas militar. Nagdaraos sila ng mga parada, naglalabas ng mga video ng pagpapalipad ng missile, ipinagyayabang ang mga modernong armas. Ganyan ang North Korea, Russia, China. Ngunit pinili ng Pilipinas ang ibang landas. Tila nag-isip si Professor Edward. Nanahimik sandali. Nanahimik sila dahil hindi na kailangang magsalita. Ang katahimikan ng Pilipinas ay hindi dahil hindi pa sila handa, kundi dahil wala nang pangangailangang ipakita ito. Nagtanong si Mark, Professor, kung gayon, ang estratehiya po ba ng Pilipinas ay sadyang panlilinlang? Mas akmang tawaging strategic ambiguity kaysa panlilinlang, sagot ng propesor. Kapag hindi alam ng kaaway ang iyong kakayahan, mayroon kang estratehikong bentahe. Hindi mahuhulaan ng kaaway ang iyong reaksyon. Ibig sabihin, nagpapakitang mahina upang ipakita ang lakas. Ganoon po ba? Tanong ni Mark. Eksakto, tumango ang propesor. Ang tunay na malakas ay hindi kailangang ipagyabang ang kanilang lakas. Ang mga Pilipino ay may pilosopiyang tahimik na naghahanda para sa tamang panahon. Pinili nila ang isang estratehiya na nagpapatunay sa pamamagitan ng gawa, hindi salita. Dahan-dahang naglakad ang propesor sa lectern at nagpatuloy, mga ginoo't binibini. Ano ang pinakapanganib na bansa sa pandaigdigang relasyon? Ang bansang may sandatang nukleyar o isang malaking hukbo? Hindi. Ang pinakapanganib na bansa ay ang bansang mali ang ating pagtaya. Itinago ng Pilipinas ang kanilang tunay na kakayahan sa loob ng maraming dekada. Ang resulta, minaliit sila ng mundo. Sa wakas, nagsalita si Wang Lei. Profesor, ibig sabihin po ba, mali rin ang pag-unawa ng Tsina sa Pilipinas? Tiningnan ni Professor Edward si Wang Lei at dahan-dahang tumango. Oo, pati ang Tsina. Sa katunayan, ang Tsina ay isa sa mga bansang may pinakamalubhang maling pag-unawa sa Pilipinas. Ang kanilang makasaysayang pananaw at kumpiyansa sa kanilang sistema ay humadlang sa isang objektibong pagtatasa. Ngunit kamakailan, nagbabago na rin ang pananaw na ito sa Tsina. Natatandaan ba ninyo ang thesis mula sa Peking University na binasa natin ngayong semestre? Ang pamagat ay, ang nakatagong dragon, ang pag-usbong ng Pilipinas, at ang mga estratehikong maling kalkulasyon ng mga kalapit na bansa. Tahimik na tumango si Wang Lei, seryoso ang mukha. Ang kanyang mapagmataas na saloobin kanina ay ganap na nawala. Hinarap muli ng propesor ang buong klase. Mga ginoo't binibini, ito ang diwa ng pag-aaral ng pandaigdigang seguridad. Dapat nating laging tingnan kung ano ang nasa ilalim ng ibabaw. Ang mga opisyal na pahayag, mga parada, mga eksibisyon ng armas, ay madalas hindi nagpapakita ng tunay na kakayahan. Ang tunay na malakas ay laging naghahanda ng tahimik. Nag-project muli ang propesor ng isang slide, isang pagsusuri sa estratehiya ng Pilipinas. Ang mga Pilipino ay may konsepto na katulad ng nakatagong tigre, nagkukubling dragon, na nangangahulugang isang taong may pambihirang talento ngunit hindi ito ipinapakita. Ginamit ng Pilipinas ang pilosopiyang ito bilang pambansang estratehiya. Tahimik nilang hinahasa ang kanilang sarili at pinalalakas ang kanilang kapangyarihan ng malalim at matatag. Isang katahimikan ang bumalot sa klase. Yumuko si Wang Lei, dito nagtatapos ang ating lecture ngayon. Sa susunod na linggo, babalik tayo sa ating orihinal na plano. Ngunit huwag ninyong kalimutan ang aral ngayon. Ang pinakapanganib na pagkakamali sa pandaigdigang seguridad ay ang maliitin ang isang bansa o isang lupain, lalo na ang mga tahimik na naghahanda.
Itinuro ni Professor Edward ang mga salitang nakasulat sa pisara sa huling pagkakataon. Maling pagtataya, nakatagong kapangyarihan, at estratehikong halimaw. Nagkamali ang mundo sa pag-unawa sa Pilipinas. Ang halaga ng maling pag-unawang iyon ay makakaapekto sa kaayusang pandaigdig sa darating na mga dekada. Ang estratehikong halimaw ay nagising na. Walang sinuman ang makakatingin sa Pilipinas tulad ng dati. Habang paalis na ang propesor sa silid, nagtanong si Lani ng huling tanong. Propesor, kung gayon, ano ang susunod na hakbang ng Pilipinas? Tumayo si Professor Edward sa pintuan, nag-isip sandali, at sumagot, iyan ang pinakakawili-wiling tanong. Sinimulan ng ipakita ng Pilipinas ang kanilang kakayahan. Ngayon, gaganap sila ng mas malaking papel sa pandaigdigang entablado. Ngunit ang kanilang estratehiya ay mananatili pa rin sa katahimikan. Ang tiyak ay nagsimula ng mapansin ng mundo ang Pilipinas, at alam na alam ng Pilipinas ang mga matang iyon. Ngumiti ang propesor sa huling pagkakataon at umalis sa lecture hall. Ang mga estudyante ay nanatili sa kanilang mga upuan, puno ng pagkamangha at realisasyon na tila nasaksihan nila ang isang sandali kung saan nagbago ang paradigma ng pandaigdigang seguridad. Bago umalis sa silid, lumapit si Wang Lei kay Lani. Nagkamali ako, mahina niyang sinabi. Mas malakas ang Pilipinas kaysa sa inaakala namin. Ngumiti si Lani. May kasabihang ang katahimikan ay ginto. Ginamit lang iyon ng Pilipinas bilang isang estratehiya. Sabay silang umalis sa lecture hall. Sumunod sa kanila si Mark. Sa labas, nagsimulang umulan. Tahimik ang kampus ng unibersidad. Ngunit ang kanilang mga isipan ay puno ng nakakagulat na katotohanang natutunan nila ngayon. Inakala ng mundo na ang Pilipinas ay isang maliit na bansa lamang na nagsisikap mabuhay sa gitna ng mga makapangyarihang bansa. Ngunit ngayon, alam na nila na nagkamali ang mundo at nagbabayad na ito para sa maling pag-unawang iyon. Ang Pilipinas ay hindi nagnanais ng digmaan, ngunit laging handa para dito, walang sandatang nukleyar, ngunit may mas tumpak na teknolohiya at mas matibay na pagkakaisa. Tahimik ang Pilipinas, ngunit lihim na naging isang estratehikong halimaw. Ang katahimikan ay hindi kahinaan, kundi paghahanda. Ang pagpapakumbaba ay hindi takot, kundi tiwala sa sarili. Isang bansa kung saan handa nang tumugon sa krisis ang mga estudyante sa kolehiyo, isang bansa na may pinakamataas na bisa ng budget sa depensa sa mundo. Isang estratehikong kapangyarihan na tinatawag na nuclear threshold state iyan ang Pilipinas. At nagsisimula ng mapagtanto ng mundo ang isang bagay. Hindi na maliit ang Pilipinas at walang sinuman ang maaaring basta-basta na lamang silang apihin.